Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang maganda at mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po muli si Deaconess Girly Castro Mayor ng CRC Makati. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Book of Deuteronomy, chapter 4, verses 21 to 24. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa maikling panalangin. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa magandang umaga na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong pag-asa. We also thank you, Lord, sa umagang ito na aming mararanasan ang mga biyayang laan mo para sa amin. As we study your word this morning, we ask the guidance of your Holy Spirit na siyang patuloy na gumabay at manguna sa aming pag-aaral na ito. Help us to clearly understand and fully understand your word. Nang sa gayon po ay tumimo ito sa aming mga puso't isipan at magamit ito sa aming pang-araw-araw na buhay. And also sa lahat po ng tatanggap nito, maging pagpapala itong mga mensahe na mapakinggan sa umaga po ito. Salamat, Lord. We entrust everything to you sa aming pag-aaral na ito, and binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa inyo lamang pangalan, sa pangalan ni Jesus. So basahin po natin ang Book of Deuteronomy, chapter 4, verses 21 to 24. 21. The Lord was angry with me because of you, and solemnly swore that I would not cross the Jordan and enter the good land the Lord God is giving you as your inheritance. 22. I will die in this land. I will not cross the Jordan, but you are about to cross over and take possession of the good land. 23. Be careful not to forget the covenant of the Lord your God that He made with you. Do not make for yourselves an idol in the form of anything the Lord your God has forbidden. 24. For the Lord your God is a consuming fire and a jealous God. Purin po ang pagkakabasa ng kanyang salita. Sa ating binasang talata ay tinutukoy dito ay ang pangyayari na nararanasan ni Moses. Ang pangyayaring ito ay ang pagpigil sa kanya sa pagpasok ng Canaan or yung sinasabing Promised Land. Moses asked the Israelites to carefully obey God's laws. Yun po yung reminder sa taga-Israel. Ang sumunod sa mga batas o inuutos ng Diyos. In order to avoid making any graven image, isa din yun yung magsamba sa mga Diyos-Diyosan to represent Him. Wag na wag tayo dapat magpuri or magsamba sa mga graven images. Ni-remind pa ni Moses yung mga Israelites that failure to obey would result in severe punishment because God is a consuming fire. So binanggit po doon sa talatang ating mga binasa, no? May mga purpose of Moses kung alin ang mga tinutukoy dito sa incidenteng ito or sa mga pangyayaring ito. Moses' purpose for alluding to this incident was, una po, he wanted the Israelites against any form of disobedience to God so that they might not be denied access to Canaan or removed from it. Also, ni-remind ulit ni Moses ang mga Israelites na dapat sumunod sa mga inuutos ng ating Panginoon. Kasi ang hindi pagsunod ay parang hindi din papapasukin sa lupang pangako o yung sinasabing yung Canaan. Number 2, there was an urgency for him to remind the Israelites of what happened to him so that they might pay close attention to God's precept. Nag-remind si Moses sa mga Israelites na dapat bigyang atensyon kung ano ang inuutos ng Panginoong Hesus sa kanila. In other words, Israel's leader or Moses was saying something like, if this can happen to me, it can surely happen to any one of you if you dishonor the Lord your God. So nangyari nga daw po kay Moses, posibleng mangyari din daw sa iba kung hindi sila sumunod sa ating Panginoon. Moses strongly declared na sabi niya doon, so watch yourselves that you do not forget the covenant of the Lord your God which He made with you. So dapat wag natin kalilimutan yung covenant natin sa ating Panginoon. The Israelites were to be watchful. Isa din po yun na reminder or yung purpose ni Moses. The Israelites were to be watchful to observe all the stipulations of God's covenant in order not to make any graven image to represent Him. So inulit po na wag dapat sumamba
sa mga Diyusan or yung sinasabi dong mga graven images para i-represent ang ating Panginoong Hesus. Alalahanin po natin na ang pagsamba sa mga Diyusan or mga graven images would show or bring dishonor to the Lord. The warning given to Israel was strong because Moses knew God's discipline can be serious. Winarningan ni Moses yung mga taga-Israel na dapat sundin kung ano ang sinasabi or ano ang iniutos ng Panginoon. Kasi pag nagdisiplina ang Panginoon, ito ay seryoso. In fact, having already experienced God's judgment by being excluded from those who would possess Canaan, Moses did not want the people to fall under a similar judgment. Ayon ni Moses na maranasan ng mga taga-Israel ang naranasan niya. So for this reason, sinabi niya sa mga taga-Israel, ang ating Panginoon ay isa consuming fire and a jealous God. So ni-remind ulit niya yung taga-Israel. Consuming fire at jealous God ang ating Panginoon. Ang consuming fire dito refers to God's holiness and judgment. And fire naman is used to create, to refine, and to consume. God does all these things each as appropriate. Consuming naman emphasizes God's judging power to eliminate unrighteous and cleanse it from the earth. So ayaw niya ng mga unrighteous na mga lingkod niya. Not only is the Lord a consuming fire, He is also a jealous God. Yung sinasabi naman pong jealous dito is, jealous does not mean that God is envious of what belongs to others. Hindi nagsiselos ang Panginoon kung ano ang mayroong ang iba. Rather, it means that God wants to preserve what belongs to Him. So gusto lang niya mapanatili, preserve ang ano meron siya. Ito po ay refers to us, mga lingkod niya or mga anak niya. Yun yung pinipreserve niya. Therefore, just like the Israelites, Jesus has chosen us. Pinili niya tayo na mga lingkod niya to be His own possession na dapat ipakita natin ang ating pagmamahal at pagiging tapat sa Kanya, kagaya ng pinapakita ng Panginoong Hesus sa atin. Since Jesus alone is sovereign, He did not want to share His glory to anyone else or His praises to graven images. Siya lang dapat ang ating papurihan, ang ating sasambahin. That is why He required exclusive loyalty from His servants. Yun lang naman yung gusto ng Panginoon, yung magiging tapat tayo sa Kanya. Kung kaya't ang pagsunod natin sa mga inuutos niya ay nararapat at ang pagiging tapat natin sa ating Diyos ay kinakailangan nang sa gayon ay yung covenant natin sa Kanya ay hindi mawawala. At dapat wala tayong ibang pagsisilbihan, pupurihin at sasambahin anumang Diyos-Diyosan. At isa lang dapat ang ating kilalaning na Lord and Savior na ating mga buhay. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesus. Yun lamang po, dapat maging obedient tayo sa mga inuutos niya nang sa gayon ay mararanasan natin ang mga pagpapalang laan niya para sa ating mga buhay. Salamat po. Tayo po ay mandaling manalangin. Panginoong Hesus, salamat po muli sa mga salita mo na aming napag-aralan. Truly Lord, ang gusto niyo lamang po sa amin ay maging tapat kami sa paglilingkod, maging tapat kami ng mga anak mo, kagaya ng pagiging tapat niyo po sa aming mga buhay. Na dapat wala kaming ibang paglilingkuran, pagsisilbihan, or pupurihin, sasambahin. Mga graven images hindi dapat. Ikaw lamang po, Panginoong Hesus, ang aming pupurihin at sasambahin sa aming mga buhay. Salamat po sa mensaheng aming narinig, na tunay nga po na ito ay pagpapala sa aming mga buhay. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga and God bless everyone.